Paano ka tatakas sa isang nakaraan kung sa puso mo ay nakatago ang sakit? Si Liana Ballester ay isang babaeng pilit tumatakas sa nakaraan. Pilit tumatakas sa asawang ang pag-ibig ay huwad lamang. Pilit nagtatago para sa katahimikan. Nagbago man ang buhay niya, hindi pa rin nawala sa puso't isip niya ang nagdaang halos ikamatay niya. Sa piling ng asawa na hindi niya alam kung ito ba ay totoo o peke lamang. Pinilit niyang iahon ang sarili sa tulong ng mga anak niya na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Naging successful ang buhay niya sa tulong ng babaeng umampun sa kanya. Ngunit hindi pala panghabang buhay iyon. Dahil kinuha rin agad sa kanya ang tanging ina na kahit hindi siya kadugo, ipinakita ang kabutihan nito sa kanya. Bumalik siya ng Manila para sana isaayos ang lahat ng naiwan ng kanyang mami. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang kinidnap ng mga sindikato. Ang akala ni Liana, katapusan niya na iyon. Ang akala niya, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi, may tumulong sa kanya at isang tao lamang. Si Raizan Del Mundo na pilit niyang tinatakasan. Paano kaya kung papiliin siya nito? Sasama kaya siya kay Raizan o ang katapusan niya sa kamay ng mga kaaway? Ating alamin ang buong kwento. Mom, look what she did to my diary. Naluluhang lumapit ang 8 years old niyang si Misha sa mismong harapan niya. Hawak ang nasirang padlock doon. I'm sorry sweetie, kakausapin ko ang kapatid mo, okay? Stop crying na anak. Niyakap niya ito at hinagod ang buhok. Nang bumitaw ang bata, tumalikod rin agad. Sean, come here. Tawag niya sa bunsong anak. 4 na taon na ito last month at mag-aaral na rin sa susunod na pasukan. What is it, mommy? Hawak ang laroang robot. Nagtataka itong lumapit sa kanya. What did you do to Ate Misha's diary, anak? Natigilan ito at agad na yumuko. Hindi niya pwedeng ipagkaila na ang ama talaga nito ang kamuka. Ni walang nakuha sa kanya. Buhok lamang. I'm sorry, mom. Nayuko ito, ngunit agad ring nagtaas ng ulo nang tila may maalala. Pero hindi ko naman po sinasadya, mommy. Nahulog yun sa sahig. Then the padlock broke. No, sweetie. Kasalanan mo pa rin dahil pumasok ka nang walang pahintulot sa silid ng ate mo. Ang sabi ko sa'yo, huwag papasok at mangingialam ng gamit ng hindi sa'yo. At lalong-lalo na nagamit ng ate mo. Malumanay niyang wika. Sorry, mommy. Hindi ko na po uulitin. Hindi sa aking anak. Kay ate mo ikaw humingi ng sorry. Dahil sa kanya ka nagkasalat, hindi sa akin. Okay po, mami. Itinaas niya ang mga kamay, kaya tumakbo ito para yumakap sa kanya. Ganito siya araw-araw kahit busy sa trabaho. Kailangan niya maging hands-on dahil ang iniisip niya kasi, wala na nga ang dalawa, mawawalan pa siya ng oras sa mga anak niya. Kakalipat lang nila rito sa Manila kahapon. Pati ang mga bata, inilipat din muna niya ng school dahil kailangan niyang ayusin ang kumpanya ng Mami Rosiana niya rito. Ayaw nga sana niyang pumunta rito, pero dahil iyon ang nais ng inainahan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin ito. Tutal at ilang taon na rin naman at malaki na ang naging pagbabago. She can afford to buy everything that she wants now. Ang igala anumang oras sa mga bata. Kainin ang nais nila. Ang nakakalungkot lang, wala na ang naging sandalan niya noong mga panahong lugmok na lugmok siya. Namimiss niya na ang kanyang Mami Rosiana. Mag-iisang taon na rin sa susunod na buwan at death anniversary na ng kanyang mami. Parang kailan lang, tinulungan pa siya nitong mamili ng damit na maisusuot para sa gender reveal na inihanda nito para sa kanya. Pero ngayon, wala nang Mami Rosiana at kailangan niyang tanggapin yun. Siya na lang ngayon at ang mga anak niya. Kaya kailangan niyang maging matatag dahil wala nang iyakap sa kanya sa tuwing hindi niya na kaya. Ma'am Liana, may tawag po kayo sa telepono. Napalingon siya at isinara ang laptop. Minsan, working from home siya, lalo na kapag urgent ang trabaho. Sinraw manang. Mula daw sa kumpanya, ma'am. Tumayo siya at iyon ay kinuha. Thank you, Manang Rosa. Ngumiti ang matanda bago ito tumalikod. Ito na siya ngayon. Siguro may dahilan kung bakit hindi pa rin bumabalik ang mga alaala niya hanggang ngayon.
dahil may plano ang Diyos sa kanya. Yes, Dennis, thank you. Bukas ako magre-report. See you there. Para naman bigla siyang na-excite. Another goal to unlock. Ang gawing top 1 ng modeling company ng mom niya. Gagawin niya ang lahat para mas umangat pa ito at manguna sa buong bansa. Pangako niya iyon sa yumaong ina. Yaya, wag mong iiwan si Misha ha. Ipapasundo ko kayo kay Carding mamaya. Baka kasi hindi na ako makadaan dahil may meeting ako ng 4 p.m. Opo, Ma'am Liana. Ako po ang bahala. Good, I have to go. Tatawagan mo ko kung may problema ha. Tumango ito. Tumalikod siya, tsaka sumakay ng kotse. Marunong siyang magmaneho dahil nag-aral siya noon sa Davao. Ingat po, ma'am. Umiti siya bago isinara ang pintuan. Inihatid niya ang panganay. Siya na rin kasi ang nag-enroll dito. Grade 3 na si Misha. At dalaginding na rin. Parang kailan lang. Umiiyak pa ito sa tuwing mananaginip ng masama. Ngayon, ayaw nang magpabasa ng storybook. Habang nasa daan patungo sa company, hindi niya maiwasang isipin si Raizan. Wala na siyang balita sa taong yun simula nang lumipat sila sa Davao. Iniisip niya kung nakasurvive kaya ito sa pagkakakoma. Sana ay oo dahil hindi naman siya hudas para ipanalangin mawala ito. Bigla siyang napapreno nang may kung sinong humarang sa daan. Isang lalaki na pumapara at nasa kalagitnaan nito ng highway. Ma'am, baka pwede niyo po kaming tulungan. Why? What is it? Heto po kasi ma'am, ayaw mag-start ng kotse namin. Tinitigan niya ang tatlong mga lalaki. May nasa driver seat, may nasa trunk ng kotse nakatayo at may kumakausap sa kanya. How can I help you guys? Wala naman siyang masamang iniisip dahil halatang mabait naman ang mukha ng mga ito. Baka ho pwedeng magpahatak po ma'am hanggang sa talyer doon sa Block 3. Okay, sandali. Lalabas lang ako. Ginilid niya ang kotse bago binuksan ang pintuan. Ngunit bago pa man siya makahakbang ay isang lalaki ang biglang humawak sa likuran niya. Doon din lumapit ang dalawa pa. Bilis, may parating na kotse. Isakay niyo na. Mawawalan na rin niya ng malay maya-maya. Narinig pa ni Liana iyon bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Tiba-tiba tayo dyan, Brad. Siguradong milyones ang makukuha natin. Kita mo naman ang kotse. Limited edition. Black Mamba BMW. Sigurado. At pwede rin nating pakinabangan ng katawan. Ang kinis, ang sexy at super ganda. Parang artista. Hinagod ng isa sa mga katabi niya ang kanyang hita. Nandidiri siya sa mga bastos na ito. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Hindi siya nagpahalatang gising. Naririnig niya ang usapan ng dalawa sa magkabilang gilid niya. Nasa gitna siya ng upuan ng kotseng yun. Takot na takot man, pinipilit niyang tatagan ng loob dahil iyon lang ang tanging magagawa niya sa mga oras na ito. Hindi rin siya pwedeng magpumiglas at magsisisigaw dahil sigurado siyang masasaktan lang siya. Ang dalawang mga kamay nakatali sa harap, maging ang magkabila ang paa niya. Nang gumalaw ang isang lalaki, muli siyang pumikit upang magkunyaring tulog. Sa narinig niya, sinisiguro niyang mga kidnap for ransom ang mga hayop. Pero bakit siya pa? Ang dami namang mga mayayaman dito sa Manila. Tsaka kahapon lang siya dumating, kaya bakit ito nangyari sa kanya? Mali talaga siya eh. Hindi kasi siya naniwala sa mami niya noon na kumuha siya ng kahit isang bodyguard lang upang kung may mga ganitong pangyayari, may magpoprotekta sa kanya. Tinawagan niyo na ba si boss? Bulahaw ng driver. Hindi pa nga. Mamaya na lang pagdating sa hideout. Mga gago. Sinabi ni boss na tawagan siya oras na nahuli na natin yung babae na yan. Baka gusto niyong mamatay nang wala sa oras. Mula sa front mirror, sumilip ito kaya madali siyang nagkunwaring walang malay. Sige, Hiner. Tatawagan ko na. Wika ng isa na naroon sa kanyang left side. Planado ba ang lahat ng ito? Dahil ayon sa narinig niya, talagang siya ang punteriya. Nakuha na po namin, Boss Jude. Magaling. Idiretso yan agad sa hideout para makilatis. Matagal ko nang hinahanap ang babaeng yan. Dahil yan ang kapalit sa anak kong namatay. Nagtaka siya't napaisip. Anong kinalaman niya sa namatay nitong anak? Ni hindi niya nga kilala kung sino yung Jude na yun. Areglado, boss. Wika ng lalaki bago ibinaba ang cellphone. Ilang taon na rin yun pero hindi pa rin natatahimik si boss.
Sa bagay, sino nga bang matatahimik kung pinagsamantalahan ng ilang lalaki ang anak niya bago itinapon na parang basura? Sino ba kasing tinutukoy ng mga ito? Hoy, tignan nyo nga, mukhang may sumusunod sa atin. Sabat ng driver ng kotse na si Hiner daw. Muli siyang dumilat upang kumuha ng ideya kung paano siya makakatakas. Dahan-dahan din niyang iginalaw ang mga kamay. Hindi yun mahigpit, pwede siyang makawala kapag pilit niyang hinila ang braso. Ngunit wag ngayon dahil wala siyang tatakbuhan kung sakali. Hiner, iliko mo! Sinusundan nga yata tayo. Bilisan mo! Naalerto ang dalawa sa likod. Narinig niya ang pagkasa ng mga baril. Hayop, hindi ba't sasakyan iyon ni Raizan Del Mundo? Nakikilala mo di ba? Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina pa, Bruno. Ang kotse na yan na walang ibang meron kundi siya lang. Gago, tatadta rin tayo niyan. Bilisan mo, Hiner. Umurong bigla ang takot niya sa mga kidnapper dahil sa narinig ngayon ay mas nanaig ang takot niya na baka maabutan sila at makita siya ng hudas na si Raizan. Boss, hinahabol kami. Back up, boss. Ano? Sinong humahabol? Patuloy ang alingaw-ngaw ng bala. At sa bawat iwas ng kotse kung nasaan siya, gano'n na lamang ang kanyang takot. Wala siyang ginawa kundi ang yumuko, kumapit at sumigaw dahil sa nangyayari ngayon. Si Raizan Del Mundo, boss. Sigaw ng lalaki bago nahulog sa sahig ng sasakyan ang cellphone nito. Peste! Ngunit imbis na kunin yun, dumungaw ito sa bintana at gumanti ng putok sa nakasunod na sasakyan. Bruno, tulungan mo. Maging siya ay napasigaw na lang nang biglang mahulog ang tinatawag nitong Bruno sa bintana. Tinamaan iyon. Hayop ka talaga, Raizan. Sa lakas ng sigaw na yun, halatang halata ang takot nito. Bilisan mo, Hiner. Maubos tayo. Napapikit si Liana at tinakpan ng tenga. Kasabay ng malakas na hiyaw, tinamaan din ng isa. Ulo ang tama nito at bigla sa tabi niya natumba. Nakadilat ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Napaiyak, napasigaw at sobrang takot ang nangingibabaw sa kanya. Pinilit niyang kumalma pero hindi niya magawa dahil sa nangyayari. Walang ya. Ang driver na si Hiner na lamang ang natira dahil ang dalawa sa mga kasama nito ay nalagas na. Mas binilisan nito ang pagmamaneho dahil hanggang ngayon hinahabol pa rin sila ng kotseng itim. Alam niyang kabado na ang driver dahil hindi na yata ito natatakot na mabangga basta makalayo lamang sa humahabol rito. Diyos ko! Naibulong niya nang bigla itong lumiko sa isang kanto at hindi na tinitignan kung may kasalubong o kung may mababangga ito. Boss, nasan ka na? Yung backup, boss! Muling umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ilang segundo lang at tumirik bigla ang sasakyan. Sobrang takot sa puso niya, lalo na at nasa tabi lang niya ang bangkay ng isa sa mga dumukot sa kanya. Walang kwenta! Bulalas nito at hinugot ang baril na nakapatong sa katabing upuan. Mukhang wala na itong ibang pagpipilian kundi ang makipagsabayan. Habang palabas ito, pinipilit din niyang kinakalas ang tali sa mga kamay niya. Maya't maya kung lingunin niya ang lalaki. At gano'n na lang ang gulat niya nang biglang tumalsik ang mga dugo sa bintana ng sasakyan kasabay ng ilang putok ng baril na pumatay sa natitirang kidnapper. Gusto niyang tumakbo, lumayo't magtago. Pero paano siya makakatakbo kung hindi niya matanggal-tanggal ang tali sa kanyang pulsuhan? Binuksan ni Liana ng pilit ang kotse kahit nahihirapang kumilos. Itutulak na sana niya iyon gamit ang mga paa nang kusa iyong bumukas at tumambad ang lalaking ilang taon din niyang pinagtataguan. Diego, untied her. Ngunit saglit siya nitong tinitigan, tumalikod dito at nag-utos sa kasamang tauhan. Yes, boss. Lumapit si Diego. Kamusta, ma'am? Tila nangaasar ang tinig nito. Kakamustahin pa siya, gayong nakikita naman ito ang kanyang kalagayan. Hiner, sumagot ka. Nasaan na kayo? They all in hell now, Jude. You fucking bastard. And you'll be the next. Narinig niya yun. Hawak nito ang cellphone na pagmamay-ari ng kaaway. Raizan, I'll kill you. Hayop ka. Ngunit malakas na tawa lang ang iginanti nito. Uubusin ko ang pamilya mo. Uubusin ko.
Do it, Jude. I dare you. Seryosong usal nito habang nakatitig sa kanya. Natamimi na lamang si Liana dahil sa malaking ipinagbago nito. Mahaba na ang buhok ni Raizan na umabot hanggang balikat. May peklat ito sa gilid ng kanang mata, ngunit hindi yun nakakapagpabawas sa mukha nito. Mas nakadagdag pa nga yun ng atraksyon ng taong ito. Nakadantay sa balikat nito ang mahabang baril nang lumapit sa kanya. Let's go. Nagulat pa si Liana nang hawakan siya nito sa pulsuhan sabay hila. Bitiwan mo ko! Singhal niya rito. Tinitigan siya nito sa mga mata. Then mamili ka. Mamamatay ka o sasama ka sa akin. Nagyuko siya ng ulo dahil sa mga titig nitong hindi niya kayang salubungin. Kitang-kita niya ang lungkot at galit roon. Paano mo na lamang? Iniba niya ang usapan. When you arrive at the airport yesterday, the management told me, all the airport and bus stop here in Manila. Alam ko oras na sumakay ka o lumapag ka. Now, kung gusto mong abutan tayo dito ng mga tauhan ni Jude, then let's sit here and talk. Bigla siyang napalingon dahil sa di kalayuan may 4 na kotseng parating. Boss, narito na sila. Sasama ako. Ngumisi si Raizan bago siya hinila patungo sa sasakyan nito. Habang nasa sasakyan si Liana, katabi lamang niya si Raizan upang ilayo ang pag-iisip. Minabuti niyang ito na lamang ang atensyon sa labas ng bintana. Pilit niyang ikinukubli ang atraksyon sa lalaki. Hindi kasi niya talaga lubos maisip na mas kumisig ito at mas naging matured ang muka. Malaki din ang ipinagbago ng katawan nito na animoy hinubog ng husto sa gym. Hindi siya sanay na ganito katahimik si Raizan. Ni hindi siya pinapansin kahit nasa 15 minutos na siguro silang magkatabi. Ni hindi siya tinapunan ng tingin ni minsan. Ngunit mas mabuti na nga lang yun upang hindi na siya mahirapang sagutin kung ano man ang ipupukol nitong tanong. How's Misha? Is she fine? Napukaw siya sa mahina at baritonong tinig na pinakawalan nito. Hindi siya gumalaw sa pwesto ni hindi inikot ang ulo upang lingunin ito. Sarili mo lang talaga ang mahalaga sa'yo. Hindi mo inisip ang magiging sitwasyon ng anak natin, Liana. Tila nag-igting ang bagang niya dahil sa inusal nito. Paano nito nasasabi ang mga bagay na yun? Gayong ito mismo ang unang sumira ng buhay niya. Kaya nga kinuha ko siya sa'yo, Raizan, dahil alam kong hindi mo siya alagaan ng maayos. Hindi yaman ang kailangan ng anak ko, kundi atensyon at pagmamahal ng mga magulang. Alam kong hindi mo iyon na ibibigay ng tama. Who's talking now? Natawa ito. Doon lang siya gumalaw upang ito'y tignan. Hindi ako perpektong ina, pero hindi ako kagaya mong Judas. Madiing aniya. Nakipagsukutan siya ng titig rito. Judas, you can call me that. Pero pwede rin bang sabihin sa'yo na ni minsan wala akong ginawang kasalanan sa'yo, Liana? Oo, you choose to run away and hide from me. Pero para saan? Tell me, Liana, why did you run away from me? Nagngangalit na mga ngipin nang buweltahan niya ito. Alam mo kung bakit? Hayop ka kasi. Hayop ka, Raizan. Sa lakas ng tawa nito, parang bigla siyang nanghina. Tawa lang talaga ang ganti nito sa galit na mukha niya. Anong kagaguhan bang dumapo sa isip ng taong to? Boss, narito na tayo. Magsasalita pa sana siya, ngunit naunahan ni Diego. Pinili na lang niyang itago ang mga nais sanang sabihin. Hindi na rin siya nagsalita hanggang sa makababa si Raizan. Hindi siya sumunod. Ayaw niyang bumaba. Baba. Alam niyang iyon ang sasabihin nito nang buksan nito ang pintuan. Gusto ko nang umuwi. Bulong niya nang hindi ito tinapunan ng tingin. Did you forget? This is your home. Mami! Biglang napipi si Liana nang mula sa loob ng mansyon lumabas si Sean habang patakbo itong lumalapit patungo sa kanila. Even her daughter Misha ay naroon din. Gulat na gulat si Liana at napatanong sa sarili kung paanong napunta rito ang mga anak niya. Now, gusto mong umalis? You're free to go. Napalunok siya ng sunod-sunod. Hindi pwedeng iwanan niya ang mga bata kay Raizan, kaya kahit ayaw niya, pinilit na lang din ng sariling bumaba ng kotse. Daddy! Nauutal na usal ni Misha nang sandaling lumapit ang mga bata sa kanila.
with an open arms na niyakap ni Riza ng panganay. Napaiyak si Misha. I miss you too, young lady. You're so pretty. Anito habang hagod ang likod ng bata. Mami, who is he? Why did ate call him daddy? Pumantay siya kay Shan na ang tingin nasa lalaki na katalikod rito. Because I am your daddy, young man. Kita niya ang pag-apaw ng luha ni Raizan sa mga mata nito bago binuhat si Shan para yakapin. Really, mami? Kahit buhat ito ng lalaki, sa kanya pa rin ito nakatingin. Ayaw sana niyang sabihin pero paano kung walang maitatago sa mukha ng anak niya. Tumango siya na may bahid ng luha ang mga mata. Doon lang yumapos si Shan sa ama nito. Alam niya na sobrang saya ng mga bata. Kitang-kita niya iyon sa higpit ng yakap ng dalawa sa ama ng mga ito. Doon din makikita na sabik ang mga anak niya sa ama. Let's go inside. Nang bumaba si Shan, naunang humakbang si Misha, kasunod ang bunso, habang siya hindi nagalaw sa kinatatayuan niya. Nilingon siya ni Raizan. Anong kalukuhan to, Raizan? Kinuha mo yung mga anak ko nang hindi ko nalalaman? Anong karapatan mo? Oo, at anak mo rin sila. Pero wala kang karapatan na magdesisyon para sa mga bata. Halos iglap lang nang tawirin nito ang kanilang pagitan. Doon namilog ang mga mata niya, lalo na nang hawakan nito ang panga niya. Hindi ito kalukuhan, Liana. Inilalayo ko lang ang mga anak natin sa posibleng mangyari. Tinabig niya ang kamay nito. Mangyari? Ikaw! Ikaw ang naglapit sa kanila sa panganib. Hindi mo na sana isinama ang mga bata rito. What? Hayaan ko na lang sila na patay ni Jude? Kung hindi ko pa ipinakuha kay Brent at Sandro ang mga bata, baka wala ka nang maabutan. Dahil nakabantay ang kaaway sa inyo simula kahapon. Nagulantang siya sa narinig. Now, kung gusto mong mamatay at makidnap ulit, you're free to go. But the children will stay here with me. Tumalikod siya. Hindi niya iiwan ng mga bata. O baka ayaw mo lang makasama ako dahil you're still in love with me. Bigla siyang napalingon. Hudas ka talaga. Naibulong niya. Inis niya itong tinalikuran dahil muli na naman itong humalakhak na parang si Judas. Cancel all my meetings today, Dennis. May inaayos pa kasi akong importante ngayon. I'm sure bukas makakapasok na ako. Just give me this whole day to tackle all my personal problems, okay? Yes, Mom, I understand. Be safe po, Mom. Thank you. Nang maibaba niyang cellphone, tsaka siya dumiretso sa loob ng mansyon. Mabuti na lang talaga at hindi niya inilagay sa sling bag ang cellphone niya kanina dahil nasa bulsa niya lang ito in the whole time. Ma'am Liana, Diyos ko, ikaw nga po, Ma'am. Nagulat talaga siya nang mula sa entrada ng mansyon, bumungad agad si Manang Rita na siyang kasambahay at naging parang nanay na rin niya noon. Napayakap siya rito dahil sa galak. Hindi niya akalain na narito pa si Manang hanggang ngayon. Si Shan ba ang batang ipinagbubuntis mo noon, Ma'am? Hindi pala nalaglag. Salamat sa Diyos. Lagi ko po kayong ipinagdarasal nang mawala kayo, Ma'am. Sobra-sobra ang naging pasasalamat niya rito. Dahil ito lang ang laging kasama at kausap niya sa lahat ng problema niya noon. Naluha na lang siya. Huwag kang umiyak, Ma'am. Magiging maayos din po ang lahat. Sana lang talaga maging maayos lang ang lahat dahil kung ganitong nasa panganib pala sila ng pamilya niya, mas naging mabuti pa sigurong hindi na lang sila lumuwas ng Manila. Dahil sa Davao, safe sila. Safe ang family niya dahil walang demonyong kagaya ng kaaway ni Raizan. Kung hindi siguro sila nagpunta rito, baka hanggang ngayon maayos silang tatlo ng mga anak niya. Hindi kagaya ngayon na parang buhay at kamatayan lang ang pwedeng hantungan nila. Mabuti na lang at ang lahat ng gamit niya sa mansyon ay naroon pa rin. Ang dating silid niya, ganoon pa rin ang ayos. Pinalitan lang ng beddings dahil ayon kay Manang, maalikabok daw. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila ganito dahil hindi pwedeng habang buhay sa ganito na lang. She need to work. May buhay siya at negosyo na dapat ayusin. Naligo muna si Liana bago nagpalit ng damit. Isang bestidang hanggang tuhod ang kanyang napili. Karamihan naman sa mga gamit niya, bestida dahil mas komportable siya sa ganoong klase ng kasuotan. Nagsusuklay siya ng buhok nang may marinig siyang katok sa pintuan.
Naisip niyang baka si Manang kaya hindi siya nagdalawang isip na ito ay pagbuksan. Ngunit namilog ang mga mata niya nang makita si Riza na nasa tapat ng pintuan. Otomatikong gumalaw ang kamay niya para pagsarhan ito ng pintuan nang mahuli nito ang braso niya at malakas na itinulak ang pinto. Anong kailangan mo? Umatras siya. Isinara ni Riza ng pintuan. Nakasando lang ito ng puti at halos mapunit iyon sa laki ng mga muscles. Bakat na bakat din ang six-packs abs nito. Nagulat man, hindi niya ipinahalata. Ang daming sugat sa braso nito. May malaking peklat din ito sa may balikat, pababa sa tiyan nito. Nangilabot siyang bigla. Bakit sobra naman yata ang mga sugat nito sa katawan? Saan naman kaya nanggaling ang lahat ng yun? Gayong nang bago siya umalis, mas makinis pa ito kaysa sa kanya. But why now? Anong nangyari sa taong ito nang mawala siya? Marami siyang tanong, hindi na lang niya sinabi dahil ayaw niya mag-isip ito ng kung ano. Napayuko siya sa direktang sagot nito. Listen, kung gusto mong mabuhay at walang mangyaring masama sa'yo, you need to follow me, Liana. Ano? Anong sinasabi mo? Gulat niyang usal, tsaka tumitig rito. Just listen first. Mariin siyang napapikit dahil sa pagkakabulyaw nito. Jude Dalmasio is the father of Tiffany, who died years ago. Napalunok siya ng sunod-sunod. He tried to kill me many times. This one in my upper left shoulder. Itinuro nito ang malaking peklat roon. Pinasabog nila ang kotse ko. They put timer bomb in my car that day. Hindi ko alam so I get in. Then boom, and there, I'm still alive. Natawa ito ng pagak at lahat ng mga peklat ko except dito. Itinuro naman ito ang peklat sa may mata patungo sa likod ng tenga. I shot myself, but Kuya Franco jumped over me. Kaya hindi sa sentido tumama. But here, I'm still Ryzan. Nanginginig ang katawan niya sa mga sinasabi nito. Ang gusto kong sabihin, all of this ay dahil sa iyo, Liana. Kaya kong patayin ang sarili ko para sa iyo. Kaya kong pumatay ng mga kalaban para sa iyo at sa mga anak ko. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya kayang magsalita. Hanggat buhay si Jude, hindi pwedeng pabayaan ko kayo dahil ako ang pumatay sa anak niya. Napatakip siya ng bibig dahil sa sobrang gulat. Oo, tama ang narinig mo. Pinatay ko ang anak niya dahil sa pagpapakidnap niya sa'yo at kamuntikan kang nakunan dahil sa kanya. Narinig mo? Papatay ako kahit sino para sa'yo. Nangihina siyang napaupo sa sahig at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Liana. Hindi siya mapakali sa kama. Walang humpay ang kanyang paggulong. Anong oras na rin pero gising na gising pa rin siya. Iniisip niya kasi ang mga sinabi ni Ryzan kanina. Hindi niya akalain na pumatay ito ng tao. Pero kahit ganun, hindi niya ito magawang sisihin o sumbatan man lang. Sa nagdaang mga taon, ang dami rin pala nitong pinagdaanan. Mga bagay na tila imposibleng makaligtas. But he did. Nagawa nitong mabuhay. Tama nga, basta masamang tao, matagal talagang mamatay. Mukhang naniniwala na nga siya sa kasabihang yun. Mag-aalauna na ng madaling araw. Bumangon si Liana dahil kahit anong gawin niyang pagpikit, wala pa rin iyong epekto sa kanya. Noon sa Davao, kapag hindi siya nakakatulog, naliligo siya. Sa paraan kasing yun, nare-relax ang katawan at ang kanyang isipan. Siguro yun na talagang magagawa niya sa ngayon para kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa swimming pool siya dinala ng kanyang mga paa. Noon kasi ni minsan, hindi pa siya nakatapak sa pool na to. Paano nga ba? Hindi naman siya marunong lumangoy ng mga panahong yun. Kaya kahit gusto niyang maligo rito, hindi na lang siya lumalapit dahil baka mahulog siya at imbis na lumutang, lumubog na lamang siya. Sigurado naman si Liana na tulog ang mga tao sa mansyon. Isa pa, hindi naman siya mag-iingay, kaya sure na walang magigising at maiistorbo. Matapos tumingin sa paligid, hinubad niya ang suot na dress. May dala siyang roba, pero binitbit lang niya pababa. Inilatag niya ang mga iyon sa upuan sa tabi ng pool, tsaka siya lumusong ng dahan-dahan sa tubig. Sakto lamang ang lamig at kaya naman niya iyon. Sanay na rin naman ang katawan niyang maligo sa madaling araw. Parang naging hobby na rin niya sa tuwing nahihirapan sa pagtulog. Suot ang ternong bikini,
Tuluyan niyang inilubog ang katawan hanggang leeg sa tubig. Napapikit si Liana dahil sa dalang kaginhawaan nun sa katawan niya. 1, 2, 3 pabalik-balik sa magkabilang side upang pagurin ang kanyang katawan. Sa paraang iyon ay hihimbing na ang tulog niya mamaya. Ilang minuto rin ang katahimikan sa bahaging yun at tanging tilamsik at mahinang tunog ng tubig na nagmumula sa mga paa at kamay niya sa tuwing ikakampay niya ang mga iyon. Nag-floating patungo roon at pabalik habang nakadilat. Ang ganda ng gabi, maliwanag ang buwan dahil bilog na bilog ito. Napakarami rin ng mga bituin na walang humpay ang kindat sa kanya. Ngunit nang may marinig siyang kaluskos, naalerto ang isip at katawan niya. Dahan-dahan siyang gumilid sa madilim na bahagi ng pool area para hindi siya makita ng kung sino. Patuloy na inililibot niya ang paningin, nagbabaka sakali na baka pusa lang ang may likha ng ingay. Maya-maya, naramdaman niyang gumalaw ang tubig at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang may taong nahulog sa pool. Napamura siya ng sunod-sunod bago nilangoy ang taong lumulutang sa unahan. Raizan? Nang makita niya, hindi siya nakahuman ng mabilis dahil sa gulat. Para siyang nanuno sa punso sa sitwasyon niya ngayon. Ngunit nang gumalaw ito, muli siyang napabalik sa kasalukuyan at dali-daling inahon ng lalaki kahit sobrang bigat nito. Inuna niyang kalahating katawan nitong maiahon. Nang makitang sumampa ang kamay sa ibabaw, tsaka niya itinulak ang natitirang bahagi nito pataas. Ang bigat mo! Nauutal na usal niya dahil sa lalaking tila walang malay. Mukhang lasing na lasing ito at hindi na malayang nasa pool na pala ito. Siraulo talaga. Paano kung wala siya rito? Di nalunod na ang gago. Nang mailatag niya sa gilid ng swimming pool, ay una niyang tinignan ang heartbeat nito. Normal naman iyon. Ginising niya ngunit hindi ito sumasagot. Nawalan nga talaga ng malay. CPR ang tanging niyang naisip. Baka kasi nakainom ito ng maraming tubig. 3 pump sa bandang dibdib nito bago niya minout to mouth. Raizan, wake up! Sa ikalawang pagkakataon, inulit niya iyon. Nasa ibabaw na siya nito upang magawa niya ng maayos ang CPR. Nilalamig pa man din siya dahil tanging bikini lang ang suot niya at kitang-kita ang buong kaluluwa niya. Ngunit hindi iyon ang inaalala ni Liana, kundi ang taong nasa ilalim niya at hindi man lang ito... Sweet lips ha? Halos mabato siya sa kinaroroonan dahil bigla na lamang nagdilat ng mga matang lalaki. Namimilog ang mga matang itinaas ang kamay upang sampalin ito, ngunit hinawi yun ng lalaki at walang ano-anong idiniin siya nito palapit rito at isang masuyong halik sa labi ang iginawad nito. Let me remind you, sweetheart, you're on the top of me. Bulong nito matapos bitiwan ng kanyang labi. Hudas ka! Ngunit isang kindat lang ang sagot nito bago muling angkinin ni Raisa ng kanyang labi. No, stop it. This is your fault after all. Kung hindi ka naghubad, hindi ako lalapit. Ngunit wala siyang nagawa nang ulit-ulitin itong pagnasaan ng kanyang mga labi. Raizan, what is it, baby? You want my... Namilog na lang ang mga mata niya nang bigla nitong ipahawak ang bagay na iyon dito. Doon na siya nakakuha ng malakas na puwersa para umatras. Bastos! Hindi niya napigilang bulahaw. Ngunit sa lakas ng halakhak nito, tila tuwang-tuwa pa ang gago sa ginawa nito. Habang siya, namumula dahil sa ginawa ng taong to. Pero nang mapansin niyang titig na titig si Raizan, kaagad niyang isinuot ang roba. Sa titig kasi nito, parang tumatagos iyon sa katawan niya. Kainis! Bahala ka nga dyan! Naririnig pa niya ang tawa nito kahit nakalayo na siya. Hindi niya tuloy alam ngayon kung lasing ba iyon o nakagamit ng bawal na gamot. Nahuli niyo? Yes boss, nahuli po. Sige, dalihin niyo sa bodega yan. Nang tumalikod si Liana, lumapit naman si Sandro, dala ang isang lalaking kamuntik na makapatay sa kanyang asawa. Sandro and Brent, eyes on her every time. Yes boss. Listen, oras na may mangyari sa asawa ko, I'll kill you too. Naiintindihan nyo? Napalunok ang dalawa nitong tauhan, lalo na nang titigan nito ni Raisa ng masama. Stop it! Kailangan ba silang takutin? Pigil niya sa lalaki.
Pinaalala ko lang kung anong mangyari sa kanila. Oras na may masamang nangyari sa'yo. Kailangan kasi ni Liana na ayusin ng company dahil hindi pwedeng nakatiwangwang lamang yun. Ayaw pumayag ni Raizan, ngunit hindi siya pwedeng tumigil na lang hanggang sa mahuli si Jude. Kung habang buhay pala itong malaya, ibig sabihin, kulong sila ng mga bata ng habang panahon din. Ang sabi niya, magko-commute na lang siya at magdi-disguise, pero hindi pumayag si Raizan. Dahil ang sabi nito, maraming mata si Jude. Sinabi nitong kahit siguro nasa loob daw sila ng mansyon, alam din ito. Ganon kadelikado si Jude Dalmasio, ayon sa lalaki. Kaya kahit ayaw niya na sanang magkaroon ng mga bodyguard, wala na rin siyang magagawa pa dahil hindi siya papayagan ni Raizan kapag wala siyang kasama. Si Nisha ay home study na lang din upang maiwasan ang mga maaaring mangyari. May private tutor ito na magtuturo sa bata and even Shine nang hindi na kailangan pumasok sa paaralan. Raizan promised to the kids na oras na maayos nito ang lahat, babalik din sa normal ang kanilang buhay. But for now, mas kailangang mag-ingat para sa kaligtasan ng mga bata. Nananakot ka eh. Hindi ito sumagot pero ang mabagsik na mga tingin nito sa mga tauhan, hindi mapoknat. Parang kulang na lang ilibing ni Raisa ng buhay ang dalawa. Biglang yuko si Sandro at Brent na tila mga basang sisiw. Aalis na ako. Tumalikod na siya. Baka kasi makapagsalita pa siya ng hindi ayon, edi nag-away pa sila. Hanggat maaari kasi, iniiwasan niya iyon, lalo nang makipag-usap rito. Simula nang mag-confess si Raizan, pinipilit niyang ilayo ang sarili dahil sa ginawa nito sa sarili at sa ibang tao. Oo, pwede namang gumanti pero hindi yung brutal na klase. Nakukonsensya siya dahil siya itong parang hindi makatulog sa gabi dahil iniisip niyang sinabi ni Raizan. Pero sa taong to, halatang wala itong pinagsisisihan. Si Brent ang naging driver, si Sandro ang nasa front seat at siya ay nasa back seat. Nagiging komportable na nga siya sa dalawang to dahil noon pa niya nakikita ang mga itong tauhan ni Raizan. Hindi nagsasalita ang dalawa, lagi lang seryoso, pero kung tatanungin niya minsan, sumasagot naman. Huwag ninyo ipapakita yung mga baril ninyo. Itago nyo. Ayoko may matakot na mga empleyado dahil dyan. Act normal para hindi maglikha ng kaba sa iba, okay? Yes, ma'am. Sagot ng dalawa. Pababa na siya ng kotse nang paalalahanan niya ang mga ito. Unang beses pa lang niyang tatapak sa company ng Mami Rosiana niya at excited siya kung paano maging CEO ng malaking modeling company. Lumayo kayo. Paunahin niyo akong pumasok. Muli niyang sabi. Paano? Hindi naman kasi siya sanay na may bumubuntot sa likuran niya. Isa pa, nasa loob na sila ng company niya, kaya sigurado naman siyang walang panganib rito. Hindi po pwede, ma'am. Ang bilin po sa amin ay bantayan kayo at huwag kayong lalayo. Pinanlakihan niya ng mata si Brent. Sa banta niya ay nasa 5'8" ang taas nito na may matipunong katawan. Si Sandro ay ganun din. Yun lamang mas malaki ang katawan nito kaysa kay Brent. Ang sabi ko, lumayo kayo ng mga 2 meters away from me. Hindi niyo naman ako iiwan. Lumayo lang ng konti. Naiintindihan niyo ba? Nagkatinginan ng dalawa. Umiling si Sandro. Sige po, ma'am. Good, sige na. Mauna na ako sa loob. Sumunod na lang kayo, okay? Halatang hindi talaga sumasang-ayon ng dalawa. Naiintindihan? Yes, ma'am. Nang marinig niya iyon, ay siya na ang unang pumasok ng gusali. Ang tayog ng gusali, halatang malago talaga ang kumpanya ng mami niya na ngayon pagmamay-ari na niya. Good morning, ma'am. Bati ng gwardya. Umiti siya rito bago dumiretso. Sa front desk siya tumuloy dahil hindi pa kasi nagre-reply si Dennis kung nasaan na ito at nagpapasundo siya sa lobby. Excuse me, nasa ng office of the CEO dito. Nilingon siya ng babae sa tapat ng desk. Nakatayo ito roon habang nilalaro ang ballpen. Matangkad at sopistikada. Makapal na make-up ang suot na mukhang iyon lamang ang dahilan para gumanda ito. And who are you? Taas kilay nitong tanong. Miss? Kahit narinig niya yun, hindi niya ito sinagot. Ang babaeng receptionist ay pilit niyang kinakausap. How rude! Tinatanong kita. Sino ka para itanong ang opisina ng CEO? I have a meeting to attend to, so please answer me. Babae pa rin ang kinakausap niya kahit hindi ito sumasagot. Nilingon niya ang katabi. Halatang inis na ito.
George, ilabas mo nga ang babaeng ito at mukhang hindi marunong rumispeto sa manager. Singhal nito. Lumapit ang guard na kanyang tinawag. Nakita niyang palapit sina Brent at Sandro. Pinalakihan niya ng mga mata ang dalawa kaya tumigil sa paghakbang. Ma'am, biglang tumunog ang cellphone niya kaya saglit na tumigil ang gwardya. I'm here in the lobby. Ma'am Liana, sorry po ma'am. Hindi ko po napansin. Naka-silent po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko nasagot yung tawag at text niyo. Sorry po ma'am. Napalingon siya sa kalalabas lang ng elevator. Tumigil ang guard at nilingon nito si Dennis na kanyang sekretary. Anong nangyayari dito? Miss Beatrice? George? Nakatingin ang mga naroon, pati receptionist na hindi sumasagot sa kanya. Hindi niyo ba kilala? Si Ma'am Liana? The daughter of Miss Roshana? Nang marinig na mga ito ang sinabi ni Dennis, tila maamong pusa na bumati sa kanya. Nanlalamig yata ang mga ito dahil sa ipinamalas na ugali. Listen, Miss Beatrice. Pack your things and leave. Lumingon siya sa isa pa roon. You too. Tukoy sa babaeng receptionist. Ganyan ba ang laging ginagawa ninyo sa mga taong mas mababa sa inyo? Pues, hindi kayo nababagay sa posisyon ninyo. Sorry ma'am, hindi na po mauulit. Sorry po talaga, hindi ko po alam. Ma'am please. Wika ng manager daw. Ngunit wala siyang sagot at nilingunin ng mga ito, hindi niya ginawa. Walang puwang ang may masamang budhi sa kumpanya niya. Hindi niya yun pahihintulutan. Ma'am, your coffee po. Thank you, Dennis. Ngumiti ang babae bago ito tumalikod. Unang araw pa lang niya pero tambak na ang trabaho. Bukod sa meetings, kailangan din niyang ma-check lahat ng mga financial status ng company at lahat ng tungkol rito. Huli kasing naayos ito noong bago pa nawala ang kanyang mami. Hindi na rin niya alam kung kamusta na ba ang lahat dahil inaasa lang ang kumpanya nitong huli sa Vice President kay Dorcan Marret. Hindi pa niya nakakausap ang lalaki dahil wala ito sa meeting kanina ng board. Ang sabi kasi ni Dennis na sa Batangas ito para sa isang photoshoot. Baka bukas ay narito na rin. Buong araw na pinagtuunan ng oras ni Liana ang lahat ng mga paperworks at inabot na nga siya ng 6:00 bago yun nangalahati. Sumasakit na nga ang ulo niya. Excuse me po ma'am, mauna na po ko sa inyo. Tumingin siya sa unahan, nakabukas ang pintuan, si Dennis ang naroon. Sige, mag-iingat ka. Kayo din po ma'am. Nang tumalikod ito, narinig pa niya ang boses ni Sandro. Mukhang inaasar nito ang kanyang sekretarya. Ilang minuto rin ang nakalipas bago nagdesisyong tumayo na at mag-inat na mga braso. She need to go. May bukas pa naman para dito. Bago lumabas, inayos niya muna ang sarili. Tsaka niya kinuha ang laptop at ang kanyang shoulder bag. Let's go. Pagsara ng pinto, bumungad ang 2 bodyguard niya. Kinuha ni Sandro ang laptop at bitbit niyang mga paperworks na nakalagay sa attache case. Habang pababa ng lobby, hindi niya mapirmi ang leeg. Sumasakit iyon sa buong araw ng pagyuko. Mukhang unang araw pa lang, surrender agad ang katawan niya o baka naman naninibago lang. Pagdating sa lobby, bukas pa ang mga ilaw. May 2 security sa may entrance at nag-uusap. Maya-maya, tumigil siya sa paghakbang nang makitang may kausap ang mga ito na isang lalaki. Yes sir, narito pa po ang... Napalingon ng mga ito sa kanya. Good evening po ma'am. Ngumiti siya. Hi, I'm Dorcan Marret, the Vice President. Natigilan siya. Ang gwapo kasi nito. Ang tangkad rin. Pero sa nakikita niya, talagang professional ito kung gumalaw. Naalala niya si Ryzan at magkasalungat ang dalawa. Ang tangos ng ilong. Anime isang actor sa Turkish drama. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. I'm... Miss Liana Valester. Yeah, I know yun noon pang buhay pa si Tita Roshana. Pamangkin ako ni Tita. Ang mami ko ay Valester. May daddy sa Swedish National. Hindi niya alam na pamangkin ito ng mami niya. Ngayon lang niya nalaman. Kaya siguro malakas ang loob ng mami Roshana niya na ipaubaya rito ang company ng matagal na panahon. Napabawi siya ng tingin dahil sa kakaibang titig na ipinupukol nito. Can I offer you a cup of coffee or... No, she's not going with you. Napalingon siyang mabilis sa tapat ng entrance
Nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon, it was Raizan, standing in front of them. Seryosong nakatitig sa kanya, at bago pa siya makabawi, hinapit na nito agad ang kanyang bewang na ikinagulat ng lalaking kausap niya. "We have a dinner date tonight, so she can come with you." Mapakla ang naging tugon nito. "Oh, I'm sorry about that. I don't know na masyado palang seryoso ang boyfriend mo." Natawa si Raizan. "Correction, I'm her husband." Ni hindi siya nakapagsalita dahil tuloy-tuloy si Raizan, halatang ayaw magpaawat. Kumapit ang lalaki sa magkabilang bulsa ng suot nitong pantalon. "Well, in that case, see you tomorrow, Miss CEO." "Mauna ka na, Mr. Durkan. I'm sorry about that." Anya sa huli. "It's okay. I think your husband is just protecting you from other guy. Hindi ko siya masisisi dahil sa isang pikit lang, pwede kang mawala sa kanya." "What?" "Let's go, sweetie." Ngunit hindi niya na natapos ang itatanong dahil kumapit na si Raizan sa kamay niya at marahang inakay papasok ng kotse nito. Nilingon niya pa si Durkan. Nakangiti ito ng kawayan siya para magpaalam. "Sana next time makipag-usap ka naman ng maayos. Parang ang harsh mo sa tao. Walang ginagawa. Did you see him? Did you see his eyes looking at you? Pinapantasya ka niya. Hindi mo ba nakita?" Bigla siyang napalingon. "Ano bang sinasabi mo?" Nainis siyang bigla dahil sa lakas ng boses nito. "Sinasabi kong may gusto ang Durkan na yun sa'yo. Try to analyze it. Try to understand." "Paano? Kanila lang kami nagkita habang palabas ng..." "No. Nakita ka na niya kanina pagpasok mo ng company. Kaninang tanghali, kaninang hapon, at kanina lang habang palabas ka." Kumunot ang noo niya. "Sinusundan mo ba ako?" "No, I'm not." Nagbawi ito ng tingin. "Sinusundan mo talaga ako?" Ngayon lang siya nainis ng ganito. "Fine. Mali ba?" "Gusto ko lang na makitang maayos ka." Bigla itong tumigil at hindi na naimik. "At ano?" Ngunit hindi na talaga siya sinagot. "At ano nga?" Inis na inis pa man din siya kapag binibitin. "At ayokong mawala ka ulit." Mahina lang yun habang ang tingin nito nasa labas ng bintana. Natigilan siya at napaayos ng upo. Sa lakas ng kabog ng puso niya, parang hindi niya na kayang sumagot pa. "Sige po, Manang, salamat." Ibinaba niya ang cellphone matapos kausapin si Manang Rita. Kinakamusta niya lang ito at sinabi niya rin kung bakit hindi sila umuwi sa mansyon. Magta3 linggo na rin simula nang iuwi sila ni Raizan dito at unti-unti na rin siyang nasasanay sa araw-araw. Sa bawat araw, hindi talaga nawawala mga bodyguard sa tuwing papasok siya ng trabaho. Naisip na nga rin niya na napagod na si Jude sa pagbabantay sa kanila dahil hindi niya na naranasan muli ang nangyari sa kanya noong unang dating nila dito sa Manila. At parang hindi rin naman siya nagsisisi na dumito sila ng mga bata dahil araw-araw nakikita niyang masaya ang dalawa sa tuwing kasama ang daddy ng mga ito. Mas madalas na rin na nakikipag-banding si Raizan sa dalawa. At kadalasan, laging dinadala nito ang mga bata sa mga gustong puntahan. Lahat ng request, ibibigay agad ng ama. At kung gabi, hindi rin ito nakakalimutang makipagharutan bago matulog. Nakikita niyang malaking ipinagbago ni Raizan. Hindi gaya noon na si Misha pa lang ang anak nila na parang wala itong pakailam. Ngayon, malaki talaga ang ipinagbago. Masaya siya na pinapansin na nito ang mga bata. Kahit wag na siya basta yung dalawa, pansinin ito at ipakitang ama ito ng dalawa. Dahil alam niya na sabik ang mga anak niya sa kalinga ng isang ama. Sabado ngayon, wala siyang pasok. Maaga pa, bumangon na si Liana para ipaghanda ng almusal ang mga bata. Hindi niya alam kung nasaan si Raizan. Hindi naman niya ito pinakikialamanan sa mga ginagawa nito. Nitong nakalipas na mga araw, madalas na hindi sila nagtatagpo. Kahit sa pagkain, siguro ay busy talaga. Pero minsan kapag napapadaan siya sa silid ng mga bata, naririnig niya ang tawanan at halakhakan. Okay na siya sa ganun? Okay lang ba talaga, Liana? Natigilan siya at sunod-sunod na iniling ang ulo dahil sa lumabas na tanong sa kanyang isipan. Simula nang dumating siya, isang beses lang pumasok sa kwarto niya si Raizan. Yun ang gabi na nag-confess ito tapos wala na.
Umaasa ba siya? Para siyang baliw na pilit iwinawak sa isip ang tanong nun. Wala siyang pakailam basta maayos sa mga bata at ama ng mga ito, ayos na iyon. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Manang. Pagpasok niya sa kusina, naroon si Manang Rosa. Ako na po, Manang. Aniya, nang kukuhanan siya nito ng baso para sa kape. Sige po. Si Sir nga po pala, maaga pong umalis kasama si Diego. Hindi na bago yun. Hayaan niyo na ho. Umiti ang matanda, tsaka ito tumalikod para maghanda ng agahan. Ako na po rito, Manang. Total at Sabado para makapagpahinga naman kayo kahit sandali lang. Sus, huwag mo kong alalahanin, ma'am. Sanay na ho ako. Pero sige po. Nagtawanan na lamang silang dalawa sa kusina. Matapos ng agahan, nagsabi si Manang na araw ng pamimili ngayon ng groceries at supply sa bahay. Nagpresenta siya na lamang ang mamimili. Pumayag naman si Manang Rosa. Kasama niyang dalawang bodyguards na si Sandro at si Brent. Ipinalista lang niya ang lahat ng bibilhin para mapadali at alam niya na kung ano ang mga kailangan. Isang jeans na itim at fitted t-shirt na pink ang isinuot niya. Pinarisan lang niya ng flat sandals dahil dadaan pa sila ng palengke. Sandro, alam mo ba kung saan pumupunta si Ryzan? Napatingin sa front mirror ang lalaki. Sa kumpanya daw po yata, ma'am. Ang alam ko po, may event mamayang gabi. Talaga? Ano raw? Hindi ko sigurado, ma'am. Pero ang narinig ko kay Diego, charity event daw na inorganize daw po ng company ni Boss Ryzan. Hindi niya alam yun. Pero sige lang, wala naman sa kanya yun. Habang patungo sa supermarket, walang humpay ang titig ng dalawa sa side mirror. Mukhang may tinitignan sa likuran. Tawagan mo si Boss. Bulong ni Brent na siyang driver. Nakita niyang tumugon si Sandro. What's happening? Nag-aalangan pa ang dalawa kung magsasalita o hindi. Pero pansin niyang may problema dahil halos lumipad ang kotse sa bilis ng pagmamaneho. Ma'am, mukhang may sumusunod po sa atin. Ani Sandro habang nasa tenga ang headset. Yes, boss. EDSA, boss. Opo, boss. Okay, boss. Narinig niyang sagot nito. Anong gagawin natin? Ma'am, kumapit po kayo. Liliko po tayo. Halos kumalas ang puso niya sa kanyang dibdib dahil sa huli nitong sinabi ang liko. Hindi tuloy siya nakahawak. Kung walang seatbelt, baka nilipad siya. Brent, may kotse. Hoy, stop it, Brent. Ngunit hindi humihinto ang sasakyan. Walang preno. Kumapit ka, ma'am. Wala tayong preno. Kasabay ng sigaw ng dalawa ay ang malakas na pagbangga ng kotse nila sa isang sasakyan sa harapan. Animoy naging slow motion ng lahat dahil segundo lang ang nangyari at sunod-sunod na nagkarambola ang mga sasakyan dahil sa kotse nilang biglang nawalan ng preno. Napadilat si Liana. Dahan-dahang minulat ang mga mata. May likidong tumutulo sa mga mata niya. Mukhang dugo yun. Naririnig niya ang hiyawan sa labas. Iginalaw niya ang katawan niya. Sandro? Brent? Nagawa pa niyang tawagin ng dalawa. Ngunit walang sumasagot. Hindi niya na natapos ang sinasabi nang biglang sumakit ang ulo niya. Animoy bubukay yun sa sobrang sakit. Napapangiwi at nasapo niya ang ulo. Napasigaw siya at halatang hindi niya na kinakaya. Liana, I love you. Till death do us part. Ang baby natin. She's beautiful like you. Babe, I'm here, babe. May lumalabas sa kanyang imahinasyon. Pero hindi niya iyon maaninag dahil sa sobrang pananakit ng ulo. Babe! Si Ryzan. Si Ryzan ang tumatawag sa isip niya. Nakangiti siya sa kawalan habang isa-isang bumabalik ang kanyang mga alaala. Ngunit biglang nawala ang lahat nang manlupaypay at mapapikit siya. Liana, please stay with me, babe. No, babe. Please stay with me. Huwag kang pipikit. Oras na pumikit ka. Ikakamatay ko. So please stay with me. Narinig niya pa ang pagbukas ng pintuan bago siya nawalan ng malay. Sa karambolang naganap, 10 kotse ang nadamay at ang pinakanapinsala ng husto ay ang sinasakyan ni Liana at ang dalawang mga tauhan ni Ryzan. Si Brent ang napinsala ng husto at naging 50-50 ang buhay. Ngunit na-revive ito at nasa ICU ngayon nakalagak
Si Xandro, ang right leg at right shoulder nito ay nasugatan dahil nakaiwas pa ito bago tuluyang bumangga ang kanilang sinasakyan. Yun nga lamang, naabot pa rin ang kalahating katawan nito. Si Liana ay natamaan ng bubog ang ilang bahagi ng katawan. Nawalan din ng malay dahil sa natamong sugat ng maumpog ang ulo nito na tumama sa bahagi ng sasakyan na may bakal. Liana ay safe now pero hindi pa rin nagigising. Raizan, kailangan nyo na sigurong umalis muna ng bansa habang hinahanting ng mga pulis si Jude Dalmasio. Tahimik itong nakaupo sa monoblock sa gilid ng kama ni Liana. Hindi nawawaglit ni minsan ang mga mata nito. Nasa likod ni Raizan si Franco, Kram at si Fritz. Si Franco ang nagsalita habang ito'y nakaupo sa sopa sa private room na silid na yun. Si Fritz ay nakasandig sa pader malapit sa may pintuang sarado. At si Kram ay tahimik lang sa tabi niya. Hindi man lang nagbago ang mukha ng asawa mo. She's still beautiful gaya ng dati. Stop looking at her. Pinapantasya mo ang hindi iyo kuya. What the hell, Raizan? Nakadrugs ka ba? Lumayo ito kay Raizan. Mukhang napansin na hindi ito nagbibiro. Makalayo na nga. Baka mapatay mo pa ako. Biro ng kuya nito at lumipat sa sofa. Narinig mo ba ako, Ray? Nadadamay ang pamilya mo sa gulo mo, Raizan. Kailangan mong ilayo ang mga bata at asawa mo sa sitwasyong to. Dahil siguradong hindi tatantanan ni Jude ang pamilya mo hanggang alam nito na nasa poder mo ang pamilya mo. Hindi sumagot si Raizan. Kailangan mong isantabi ang sarili mo sa ngayon, Raizan. Isipin mo muna ang kapakanan ng mga anak at asawa mo. Hindi rin naman magtatagal at maayos din itong lahat. At mukhang napagod na yata si Franco sa pagpapaliwanag at tumigil na lang ito. Hanggang sa makaalis sa mga kapatid nito, tahimik lamang siyang nag-iisip kung paano niya mapapatay si Jude upang matapos na ang lahat ng to. Hinaplos ni Raizan ang buhok ng asawa. Napakaganda ni Liana. And he loved this woman so much. Ilang ulit na rin niya itong pilit kinalimutan noon dahil akala niya iyon ang solusyon sa lahat. But he can't. Hindi niya kaya. At mas tumatagal ay halos ikabaliw niya ang pagkawala nito. Hindi niya sinubukang hanapin si Liana dahil oras na ginawa niya malalagay sa alanganin ng kanyang pamilya. Ilang taon niyang pinilit na hindi makita ang mga ito kahit alam niya kung saang probinsya naroroon ang pamilya. Dahil oras na puntahan niya, malalaman ng hayop na Jude na yun ang kinaroroonan ng asawa at mga anak niya. Kaya nga todo bantay siya noon na baka gumalaw si Liana at bumalik ng Manila at hindi nga talaga siya nagkamali. Nagpabook ito ng tiket pa Manila. Doon na siya kinabahan dahil kung alam niya, siguradong alam din ni Jude. At tama nga, kung hindi niya siguro binantayan ng asawa ng araw na yun, baka nakidnap na ng kalaban ng babae. Raizan? Napukaw ang pagmumuni-muni ni Raizan nang magsalita ang babae sa harapan niya. Babe, gising ka na. Anong gusto mo? Tubig? Anong gusto mong kainin? Bibilhan kita. Tumigil ito sa pagsasalita nang hawakan siya ni Liana sa braso, tsaka ito umiling. Nagulat siya nang bigla itong lumuha. Tumulo ng sunod-sunod na mga luha nito. Tumayo siya. Why? I'm sorry. May masakit ba? Tatawagin ko ang doktor. No, I'm okay. Pinunasan nito ang luha. Alam niyang masakit ang mga sugat nito pero hindi man lang siya binibitawan. Babe? Namilog ang mata ni Raizan nang marinig ang katagang iyon kay Liana. Ilang taon din niyang hinintay na tawagin siya nito ulit sa kanilang endearment. Hindi niya na napigilang maiyak. I'm sorry. I can't help it. I'm so happy that your memory is... Ni hindi niya na natapos ang sinasabi nang bigla siya nitong niyakap at humagulgol ng iyak sa mismong dibdib niya. Para naman siya nitong bakla, kusang tumutulo ang mga luha niya nang hindi naman niya sinasadya. I'm sorry. Bulong nito. Alam niya kung para saan yun. Napangiti na lang siya kahit ang mga luha niya. Patuloy sa pag-agos. Hindi na rin ni Raizan napigilang hawakan ng panga nito at siniil ng halik ang nakaawang na labi ng kanyang asawa. Sobrang tagal din niyang hinintay ang pagkakataong ito. Ilang taon ding tiniis niya. Pero ngayon, napaiyak na lang si Raizan dahil hindi niya na kailangang ipaliwanag sa asawa kung ano ba talaga ang totoo sa nakaraan. Aray,
Yung sugat ko. Napabitaw si Raizan sa pagkakayakap sa asawa at napapaluhang ito ay tinitigan. Ang pangit mong umiyak. Bulong nito. Natawa na lang siya dahil sa sobrang kasiyahan. Maya-maya, tumayo si Raizan upang tawagin ng doktor. Yung buzzer kasi mukhang hindi gumagana kaya kailangan pa niyang lumabas. Just wait me here babe, sandali lang ako. Ibinaba nito ang baril at inilagay sa drawer katabi ng kama. Dalawa ang dala niya, yung isa lang ang nakasuksok sa gilid. Mahiga ka lang, bibili na rin ako sa labas. Tumango lamang ang babae. Paglabas ng lalaki, saktong nakalimang hakbang na siya nang mapansin niya ang isang nurse na lalaki. Nakayuko ito habang naglalakad. Napalingon pa si Raizan at saglit na natigilan nang mapansing naka-black shoes ang nurse. Nilingon niya ang ibang mga nakakasalubong. Naka-crocs ang mga ito ng puti o kaya'y rubber shoes na puti. Hindi na lang niya pinansin dahil nasa tapat na siya ng opisina ng doktor. Ang weird lang dahil kakaiba ang ikinikilos ng nurse na yun. Kakabukas lamang ng pintuan ng silid sa tapat niya nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa lugar kung saan siya nanggaling. Liana! Naibulong niya. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang dahan-dahang binibitiwan ng hawak na baril. Nakapatay siya. Hindi makapaniwalang nagawa niyang maiputok ang baril. Sobrang takot ang naramdaman niya ng sandaling yun. Ganun pa man, naitulak pa niyang lalaki. Palayo sa kanyang kama. Napasubsob ito ng matamaan ng bala sa mismong katawan. Nang humando sa ito, ganun na lamang ang kaba na naramdaman ni Liana. Hindi niya sinasadya. Ni hindi niya balak kalabitin ang baril na yun. Ngunit kung hindi niya gagawin, baka siya ang nakahandusay ngayon sa lapag at wala ng buhay. Kung hindi niya ginawa, baka naturukan na siya ng gamot ng estrangherong lalaki. Nung una, akala lamang talaga ni Liana, isa itong nurse. Ngunit nang tumikwas ang baril nito sa bandang gilid nang ituturok na nito ang gamot, ay pinatigil niyang ginagawa nito. Ngunit hindi ito nakinig. Mabuti na lang at ang baril na iniwan ni Raizan ay ipinailalim niya sa unan. Nang ibaba nito ang hawak na syringe at bubunutin na ang baril, mabilis niyang ginalaw ang kanang kamay upang hugutin sa ilalim ng kama ang nakatagong armas. Walang pag-aalinlangan niyang itinutok rito ang armas at pikit mata niya iyong kinasa kasabay ng pagtutok rito. Kabang-kaba at nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang tinititigan ng lalaki sa sahig na umaagos ang dugo mula sa tama nito sa dibdib. Liana! Napatingin siya nang biglang kumalampag ang pinto sa lakas ng pagbukas noon. Si Raizan napatakbo sa kanyang pumasok. Doon na siya napaiyak na kanina hindi niya magawa dahil sa sobrang takot. Ngayong narito na ang asawa niya, parang biglang napawi lahat ng nararamdaman niya. Shh, it's okay. Sabay yakap sa kanya. Sunod-sunod na paghagod ng likuran nang siyang nakapagpakalma sa takot niyang puso. Tinawagan ni Raizan ng mga pulis na agaran namang rumisponde. Dumating rin doon ang mga kuya ni Raizan na siyang umayos sa lahat habang abala ang lalaki sa pag-alalay sa kanya. Hindi pwede, Raizan. Ang asawa at mga anak mo ang dapat inuuna mo. Try to understand, Kuya Franco. Hindi matatapos ang gulong to hanggat buhay si Jude. Anong gagawin mo ngayon? Susulong ka doon? Paano kapag napatay ka? Dahil iisa lang ang pwede mong kahantungan, Raizan. Ang mabuhay o mamatay. Try to think of it. Paano kapag ikaw ang napatay ng hayop na yun? Paano nang maiiwan mo? Kailangan kong gawin to, kuya. Naririnig niya ang usapan mula sa labas ng pintuan. Nakawang lang yun at nagising siya dahil sa mga ingay mula sa labas ng silid niya. Si Kuya Franco at Raizan ang nag-uusap. Dahil bago siya nakatulog kanina, ay kakaalis lang ng dalawa pa nitong kuya na si Kram at si Fritz. Sila ang pinakiusapan ni Raizan na ilayo muna ang dalawa nilang mga anak. Then do what you want. Wala kang pinakikinggan kundi ang sarili mo lang. Oo nga't ikaw ang bunso sa ating apat. Ngunit ikaw rin ang may pinakamatigas ng ulo. Na hindi ka nakikinig sa mga magulang natin. Ginagawa mo ang nais mo. Na hindi ka nakikinig sa akin. Sa aming lahat. Kaya ka lagi nalalagay sa alanganing sitwasyon. Lagi kang napapahamak at ilang ulit na ring hinabol ka ni kamatayan. Ngunit kahit siguro ikamatay mo, Raizan,
Gagawin at gagawin mo pa rin ang gusto mo. Sa lakas na singhal ni Kuya Franco, siya'y natigilan. Oo, alam ko yan kuya. Pero alam mo rin ba na lahat ng ginawa ko'y para sa pamilya ko? Kaya kong pumatay para sa pamilya ko. Kaya hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang lahat. Liana is my life. My children is my happiness, kuya. Sila ang dahilan kung bakit ninais ko pang magpatuloy at mabuhay. Sila ang dahilan kung bakit patuloy ako malakas. Dahil sa kanila. At oras na may isa man na mawala sa kanila, ikamamatay ko, kuya. Naluha na lamang siya nang hindi niya namamalayan. Pero nang bumukas ang pinto, ay agaran niyang tinuyo iyon gamit ang likod ng kanyang palad at nagkunyaring kakagising pa lamang. Ngayon lamang niya nalaman, ngayon lamang niya napatunayan kung gaano katapang ang kanyang asawa. Sa narinig niya kanina, mukhang kailangan niyang tibayan ang puso niya sa mga susunod pang mga araw. 2 linggo rin bago tuluyang nakalabas ng hospital si Liana at sa araw-araw na naroon siya, si Riza ng kanyang kasama. Ni minsan hindi ito nawaglit sa paningin niya. Mas naging mapagmatsyag na rin ito sa mga nurse at doktor na pumapasok sa silid niya. Si Sandro ay mabilis na nakarecover, samantalang nasa ICU pa si Brent. At habang wala ang original na mga tauhan nito, pansamantalang kasamahan muna sa trabaho ni Riza nang pumalit. Wala na pagdating nila sa mansyon ng mga bata. Ayon kay Franco, ay nasa probinsya na kasamang ama't ina ng mga ito, together with Fritz and Kram. Si Franco ang naging kasama ni Rizan habang inaayos ng mga ito ang pagtugis kay Jude Dalmasio. Are you okay, babe? Mula sa likod niya, pumulupot ang mga braso ni Rizan. Nasa veranda siya ng mga oras na yun upang lumanghap ng sariwang hangin. Idinantay nito ang baba sa kanyang balikat. Naabutan siya nitong bumuntong hininga kaya siguro ito nagtanong. Hindi ko alam ang mangyayari bukas. Natatakot ako, Rizan. Mahinang wika niya. Marahan siya nitong iniharap sa dako nito at tinitigan siya sa mga mata ng kanyang asawa. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Hindi ako mangangako, but I can assure you na matatapos din ang lahat ng to. Malumanay nitong sambit. Pero paano kapag ikaw ang napahamak? Paano na kami ng mga bata? Nagyuko siya ng ulo. Ngunit agad ring itinaas ni Riza ng kanyang baba. Always remember this, babe. Kung sakali man, hindi ko hinihingi pero kung sakaling mawala ako, tatagan mo ang loob mo. Napaluha siya at dahan-dahang yumugyog ang mga balikat dahil sa pag-iyak. Shh! Please don't cry. Ngayon niya lang ito niyakap ng ganito kahigpit. Ngayon lang din niya napagtanto na mahal niya ang asawa. Bakit ang tagal? Bakit ang tagal naman bago niya ito naalala? Namuhi siya dahil akala niya wala itong pusong lalaki. Pero hindi. Lahat ng mga iniisip niya patungkol rito ay kabaliktaran. Nagsisisi siya, sobrang nagsisisi. Pero maibabalik pa ba ng pagsisisi niya ang mga panahong nilayasan niya ito dahil sa pag-aakalang isa itong walang pusong lalaki? I'm sorry. I'm sorry, Rizan. I'm so sorry. Walang humpay ang pag-iyak niya dahil sa sobrang pagsisisi. Walang humpay ang iyak niya dahil sa mga panahong iniisip niyang sinaktan lang siya nito. Ngunit hindi nangyari yun. It's okay, tama na. Ayoko nakikita kitang umiiyak. Ayoko nakikita ka nasasaktan. Tinitigan siya nito sa mga mata at siya na ang nagkusang halikan nito sa labi. Sa matagal na panahon, ngayon pa lang niya naalala na lagi siya ang nagnanakaw ng halik rito. Buong puso at walang pag-aalinlangan niyang ipinaubaya ang sarili sa asawa na sa matagal na panahon hindi niya nagawa dahil sa mga alaalang naglaho sa kanya. Ngayon na lang niya ulit naramdaman ang nakalimutang mga sandali nila na magkasama sa iisang kama, sa iisang kumot. Hindi niya lubos sa kalain ang akala niyang sumira sa kanya ay walang katotohanan dahil ang lalaking ito pala ang bumuo sa kanyang pagkatao. Nagising si Liana na tanging kumot lamang ang tumatapi sa buong katawan niya. Si Riza nang agad niyang hinanap, ngunit wala ang asawa sa tabi at wala na rin ang nagkalat na kasuotan sa lapag. Ang mga damit niya nakatupi na sa paanan ng kama. Inayos pa talaga iyon ng kanyang asawa.
Tumayo siya para maglinis ng katawan dahil parang ang lagkit-lagkit niya. Kahit pa nilinis na siya ni Ryzan kagabi bago sila nakatulog. Nakangiti niyang dinampot ang damit kung saan yung nakapatong at nagtungo sa CR. Paglabas niya, nagsuklay lang siya. Medyo masakit ang pagitan niya dahil medyo matagal na rin nang huli silang nagkasiping ng asawa. Pero ayos lang naman at nakakaya pa naman yung humakbang ng maayos. Paglabas niya ng silid, isang lalaking matangkad ang bumungad sa kanya. Ito ay isa sa mga pansamantalang pumalit kay Sandro at Brent. Mabalbas ito ngunit mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan. Here, ipinabibigay ito ni boss sa'yo. Inabot niya yon, isang kapirasong papel. Habang pababa ng hagdan, sinimulan niya yung buklatin at basahin. Dearest babe, good morning. Sigurado kong tanghali ka nang magigising. Tama ba ako? Bago ko umalis, nahalikan na kita. I love you. Ayokong gisingin ng babaeng himbing na himbing ang tulog. Alam ko kasing napagod kita ng husto. Pagbalik ko, gusto ko ulit-ulitin yun. Nang buong isang gabi. Natawa siya ng mahina at nilingon ng lalaki sa likuran. Napaayos siya at bumalik sa binabasa nang makita itong seryosong nakatitig sa kanya. Babe, umalis ako saglit. Pero babalik din ako. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko lang ang mga bagay na nasimulan ko. Tatapusin ko lang ang gulo na dapat noon ko pa inayos. Siguro oras na mabasa mo to, patungo na ako sa rest house ni Jude kung saan naroon ang taong yun. Etong tandaan mo. Oras na hindi ako makabalik. Maging masaya ka. Maging masaya kayo ng mga bata. Huwag ninyo akong alalahanin. Nakaya ko nga si kamatayan. Pues makakaya ko din si Satanas. Doon na tumulo ang kanyang mga luha. Pakisabi kay Misha at Sean, mahal na mahal ko sila ha. Lalong-lalo na ikaw. Gagawin ko to para sa inyo. Kahit ibuwis ko ang buhay ko, maprotektahan ko lang kayo. Dahil kayo ang buhay ko. Kayo ang kaligayahan ko. Please don't cry. Umiti ka para sa akin. I love you babe. From Ryzan. Natigil siya sa paghakbang at napakapit sa hawakan ng hagdan. Ayos ka lang? Tumango siya nang hindi tumitingin sa lalaking nagtanong. Sino ang kasama niya? Agad niyang tanong nang mapansing marami ang mga tao sa sala at labas. Wala. Nanginig na lamang siya sa takot nang narinig iyon buhat sa lalaki. Bakit? Hindi niyo man lang siya sinamahan? Hindi niyo man lang sinamahan ang asawa ko? Nauutal-utal na siya. Inang gusto niya. Pinilit namin siya pero ang sabi niya, mas importante ka raw. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Kaya kahit anumang pilit namin, ayaw niya kaming isama. Pinaputukan pa niya kami kaya wala na kami nagawa pa. Sunod-sunod na namang tumulo ang kanyang mga luha. Nangihina ang kanyang tuhod. Miss Liana. Maagap siyang nasalo ng lalaki nang bigla siyang mabuwal. Mabuti na lang dahil kung hindi, nahulog siya sa hagdan. Inalalayan siya nito patungo sa baba. Nang makita siya ni Manang, ito na ang umalalay sa kanya patungo sa dining area. Hindi siya makapaniwala. Bakit ito nagawa ni Ryzan? Napakasira ulo talaga ng lalaking yun. Ipinakuha niya kay Manang ang cellphone sa taas at tinawagan niya ang mga bata sa probinsya. Ayos naman daw ang mga ito dahil naroon din pala ang mga pinsan ng mga ito. Sinunod niyang tinawagan si Ryzan. Ngunit nakailang tawag na siya, hindi ito sumasagot. Si Franco ang sinunod niyang tinawagan. Ngunit wala ring sagot mula sa lalaki. Hanggang sa iba pa nitong kapatid ay wala rin. Sobra-sobrang pag-aalala ang namayani sa kanya. Hindi niya alam kung paano makukontak ang mga ito dahil ni isa wala man lang sumasagot. Ma'am, kumain na po muna kayo. Kanina pa po kayong walang kain. Baka malipasan na kayo niyan. Ani Manang, matamlay siya dahil sa mga iniisip pero pinilit pa rin niyang sariling kumain kahit kaunti. Hanggang sa magtanghali, hindi pa rin siya mapakali. Kaya't kinausap niya na ang mga kasamahan ni Ryzan. Sabihin niyo sa akin, nasaan si Ryzan? Sa anim na naroon, ni isa ay walang sumagot. Nag-iwas din ng tingin upang hindi niya matignan. Maawa na kayo. Nasaan ang asawa ko? Sa lakas ng bulyaw niya, napaayos ng upo ang lahat. Nasa Batangas, sa resort ni Jude Dalmasio. Ani ng lalaki nagbigay sa kanya ng sulat kanina. Mabilis siyang tumalikod.
Alam niya na may nakatagong mga baril ang asawa niya sa secret room nito sa mismong master's bedroom at sigurado siyang alam niya ang password nun. Hindi siya pwedeng tumunganga na lang, kailangan niyang gumawa ng paraan. Mabilis niyang binuksan ang silid at diretso sa pinto sa kaliwa katabi ng closet nito. Sasabihin lang ang password at kusang bubukas ang pinto. Unang sinabi niya ay ang pangalan ni Raizan, ngunit denied yun. Sunod ay ang kanyang pangalan, ngunit denied pa rin hanggang sa maalala niya ang babe. Nakahinga siya ng maluwag nang bumukas yun. At tumambad sa kanya ang matataas na kalibre ng mga baril. Isang Armalite ang kanyang kinuha. Nagpalit din siya ng suot, isang black skinny jeans at black fitted t-shirt, isang combat shoes na saktong-sakto lang din sa kanya. Nang lumabas siya, ganun na lamang ang mga gulat ng tao sa labas. "Sama ba kayo?" Matatag niyang usal. Nagkatinginan ng mga ito, tsaka sunod-sunod na tumayo. Todong kaba ang namayani kay Liana habang patungo sa destinasyon. Panay ang dasal na sana maayos si Raizan. Niwalang humpay ang kaba at takot para na rin sa asawang nasa panganib. May isang oras din bago nila narating ang Batangas, tsaka dumiretso sa resort ni Jude. Ngunit habang tinatahak ang daan patungo roon, may mga sasakyang nakakasalubong sila at kilala niya ang kotseng iyon. "Raizan?" Bulong niya. Tumigil ang sasakyang iyon kaya hinarang ng kotse na sinasakyan niya. Bumaba siya. "Liana, anong ginagawa mo?" "Kuya, si Raizan. Nasaan siya?" "Nasaan siya, Kuya Franco?" Takot na takot niyang usal. Puno ito ng dugo sa suot na pangitaas. "Tinamaan siya. Bilis, sumakay ka na." Sa lakas ng tinig nito, nagpanik na siya at walang salitang sumampa sa sasakyang yun at tumambad sa harapan niya ang naghihingalong asawa. "No, please Raizan. Don't leave us. No, please." Behib, gumising ka." Napabalik-was ito ng bangon at napayakap na lamang sa kanya. "Nananaginip ka," bulong niya sa asawa. Napahagulgul ito ng iyak. Lagi na lang itong nangyayari. Halos gabi-gabi at magigising na lamang siya na umiiyak na si Liana. Magdadalawang buwan na nang sukubin niya ang rest house ni Jude sa Batangas. Siya lamang mag-isa, ngunit akala lang pala niya iyon dahil sinundan pala siya ng 3 mga kapatid niya. Sa dami ng kalaban, siguradong hindi niya kakayanin kung siya lang, pero sa tulong ng mga kapatid niya, naubos lahat yun. Pero bago pa man niya napatay si Jude, tinamaan na siya nito ng 2 beses sa tagiliran at balikat. Sakto rin noon na isusugod na siya sa hospital nang makasalubong nila ang asawa niya kasama sila Brandon. Akala niya wala na talaga, pero di ba nga at may sapusa siya kaya nabuhay pa rin siya. Tapos na si Jude at sinisiguro niyang wala ng isa pang Jude na makakaaway. Humingi na siya ng tawad kay Tiffany. Hindi rin sana mangyayari yun kung hindi mismo sa babae ring yun. Sa ngayon, maayos na ang pamilya niya, ang buhay niya, kasama ang asawa at mga anak niya. "Tama na. Buhay na buhay ako." Napasubsob ito sa kanyang dibdib. Mukhang natakot talaga. Kaya nga tuwing gabi, hindi siya natutulog hanggat hindi ito naunang makatulog. Mahal na mahal niya ang babaeng ito. Kahit makailang beses silang nagkahiwalay dahil sa baluktot ng mga paniniwala. Nilingon ni Raisa ng wall clock. Mag-aalas 5 na pala ng umaga. "Maaga pa. Matulog ka muna, babe." Inayos niya ito bago siya tumayo. Ngunit bigla siyang napabalik sa kama nang magduwal ang asawa. Dali-dali niya itong hinawakan at inalalayan patungo sa CR. Wala naman itong inilabas dahil wala pa itong kinakain. Biglang napatingin si Liana sa kanya. Kitang-kita ang kaba rito. "Why?" "I think I'm pregnant, Raizan." Nang marinig niya iyon, ay gano'n na lamang ang sigaw niya. Madadagdagan na naman sila ng isa pa. "Yung bibig mo, baka makabulabog ka naman." Awat nito. "Soundproof ang silid, kaya paano?" Natawa na lang ito ng buhati niyang asawa at nagsisisigaw sa tuwa. Nagbabalak siya na magpakasal ulit sila at sa simbahan na. Noon kasi ay sa judge lang. Sana lang talaga. Pumayag na ang asawa niya lalo na at buntis ito. "No, tsaka na okay. Paano na ang honeymoon kung malaki na ang tiyan ko? Kaya tsaka na kapag nakapanganak na ako." Nakatayo ito sa veranda habang hawak ang kutsarang may lamang ice cream.
Habang nagsasalita, panay naman ang dila nito roon. Nag-init tuloy ang kanyang pakiramdam. Napauwi siyang bigla nang tumawag itong ipapakancel ni Liana ang kasal na dapat ay next month na. Hindi niya talaga maintindihan ng mga buntis. Laging pabago-bago ng isip. But babe, kontento na ako sa... Babe, stop it. Naririnig ka ni baby. Inis nitong usal, sabay tampal sa bibig niya. Iba pa rin kasi kung walang laman, tsaka na. But babe, tsaka na nga. Tsaka siya nito tinalikuran. Wala na rin siyang magagawa, kaya sumang-ayon na lang din. Baka kasi sa sahig na naman siya nito patulugin, lalo na at sobra ito kung maglihi. Pero kahit ganun, sobrang mahal na mahal niya ang asawa. Pinatigil niya na ito sa pagtatrabaho. Siya na lang ang namahala sa lahat. Wala namang problema dahil maaasahan naman ng Durkan. Sana lang ay ganun din dahil oras na magkamali ito, siya ang kusang sisipa sa lalaki paalis sa kumpanya ng kanyang asawa. Ang lola ni Liana ay namatay na, last 3 years ago pa. Hinanap kasi nila nang maalala ng asawa niya ang lahat. Pero ayon sa mga tao, namatay na raw ito at inilibing sa isang sementeryo sa lugar na yun. Ipinahanap niya at ipinalipat sa lugar at itinabi sa puntod ng mami Rosiana nito na umampun sa asawa. At upang kahit papaano, hindi dibdibin ni Liana ang pagkawala ng lola. Every weekend, nagsasama-sama ang buong pamilya sa mansyon ng mga magulang nito para sa isang salo-salo. Nakagawian na yun kaya upang maging mas malapit ang mga magpipinsan. Masaya na ang buhay niya at ang nakaraan ay unti-unti na ring nalilimot. Yes, mahal. Sambit ni Fritz nang tawagin ito ng asawa para magtimpla ng gatas ng kambal ng mga ito. Tama na yan, sweetheart. Natigilan si Kram nang lapitan ito ng kabiyak dahil sunog na ang iniihaw na pusit. Sorry, napakamot na lang ng ulo tsaka isang mabilis na damping halik sa labi. 4 na rin ang anak ng mga ito at magtatatlong taon na ang kambal na bunso. Pakiayos babe, wika ng asawa ng Kuya Franco niya. Wait sweetie, ibinalik nito sa crib ang 2 years old baby girl. At sumunod sa asawa na kakatalikod lang para ayusin ang mesa para sa lunch. Ang mga magulang nila kanya-kanyang habol sa mga apo na dumarami. Why is that? Napalingon siya. Masaya lang po. Ngumiti si Liana. Me too babe, pero pwede bang kuhanan mo ko ng buko? Napakamot na lang siya ng ulo dahil hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin siya sa mga pinaglilihian ng asawa. Halos magkakilala naman lahat ng mga asawa nila, kaya wala talagang problema. Yun lang, parang pare-pareho ng mga ugali dahil halos lahat sila, tingin pa lang ng mga asawa, nanlalambot na. Gano'n naman diba kapag mahal ninyo ang mga misis ninyo?